Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? Long time no mga kahabi, long time. Kamusta kayo? I really hope you all are doing well mga kahabi, no? Sana okay lang kayo. Lalo nitong mga nagdaang bagyo, tagbaha, no? Sana mga kahabi, I really do hope na okay lang kayong lahat. So, kamusta? Kamusta mga kahabi? Ako, teka lang ako hindi napag-vlog. Siyempre, priorities, family, business, personal care, saka so mga challenges na rin mga kahabi nitong mga nagdaan. So mga kahabi, itong mga nakaraan nanonood ako ng YouTube, tapos nakita ko yung nakita ko yung video ko lumabas sa recommended, no? So natuwa ako na yun nga, na meron pa pala na sinasuggest pa pala siya. Tapos na-realize ko na ano nga ba yung reason ko bakit ako nag-vlog dati, no? Sabi ko parang throughout nung pinapanood ko yung mga videos ko, na-realize ko na nga pala, kaya pala ako nag-vlog kasi para siyang video diary, no? So kami nung anak ko pinapapanood ko sa kanya yung mga videos ko, tapos sabi ko ito yung ginagawa ko. So nanariwa sa akin mga kahabi yung intention or yung intent or yung reason, yung inspiration ko bakit ako nag-vlog noon. So ito ko ulit mga kahabi, hawak ko ulit niya ng aking camera well, cellphone. Try natin ulit mga kahabi, no? May manood man o sa wala, I'm doing this for after some time na mapanood ko yung mga ginawa ko dati. Parang ang saya magbalik tanaw, lalo na mas madali magbalik tanaw kung meron ka nakikitang video, di ba? So mga kabi, dito tayo sa aviary ko ulit. Ano na nangyari sa aviary natin? Update, no? So ito. Yan, kung mapapansin yung mga kahabi, dati siyam. 3 sa taas, 3 sa gitna, 3 sa baba. So ang alaga natin mga kahabi noon ay mga Golden Finches, Society Finches. Mga kahabi, masasabi ko na I failed. I failed, no? Sablay. Hindi ako successful sa pag-aalaga ng Golden Finch, no? So mali ko mga kahabis, ang dami ko agad binili. Ang dami ko agad pinurchase noon. Natuwa kasi ako kasi ang ganda naman kasi talaga ng kulay mga kahabi, di ba? So ang dami, bumili agad ako ng madami. Tapos na hindi ko pa siya natetesting gaano. Siguro kasi ignorance din or arrogance. No, ignorance, wala ako masyadong alam. Arrogance, dahil akala ko kaya ko. Na feeling ko sapat na yung knowledge na meron ako galing sa pagpaparot, no? African lovebirds at parakeets. Akala ko sapat na siya. So hindi ko mga kahabis, hindi naman ako veteran. Newbie nga ako sa pag-finches. So unti-unti mga kahabi, naubos sila. Namatay. Either sa egg bind, mga issues, o kaya natural occurrence, malamig, ganun. So meron ako dating siyam na pares na gold yan. Ito na lang natira mga kahabi, 1 pair na lang. Ayan lang natira sa atin. Orange head, yellow purple breast, saka red head, purple breast na pair. So mga kahabi, ang nangyari sa throughout ng pag-aalaga ko ng Golden Finch, isa lang yung na-breed ko. Kasi hindi pa nag-survive kasi nung medyo malaki-laki na siya, parang naipit yata or something, no? So in a way, technically napag-breed ako. Yun nga lang, hindi mo sabing successful kasi hindi nag-survive eh. So mga kahabi, I'm officially, mga alam ko, huling vlog ko January. So now is September, so 9 months ako hindi nag-vlog, almost a year. 3 months shy na away from being close to 1 year na walang activity sa... Hindi man walang activity sa aviary, no? Meron naman kasi nag-aalaga pa rin ako. Hindi ko siya nire-record. Siguro kasi wala rin ako mai-content kasi nga nagsisimatayan yung mga ibon. Hindi ko ma-breed. So parang wala akong... Na-discourage ako, nawalan ako ng hindi ko alam kung anong i-content ko kasi siyempre patay nga yung mga ibon. Okay, di ako makapag-breed. Wala akong maisip na content na maganda. So, siguro kaya hindi rin ako nag-vlog ng mga panahon na yon. So ngayon mga kahabi, lamok dito, ito lang kasi.
So ngayon mga kahabi, ang nangyari, di ba meron akong mga parakit doon sa taas. Meron akong parang 17 pieces doon. Ang nangyari, napamigay ko rin. May pupuntang kaibigan, kumpare, mga inaanak, may birthday. So hingi. Di naman ako nagbibreed ng parakit noon. So kakahingi. Naubos. So ang natira doon sa 17, itong 3 piraso na nandito, puro hen nga naman to. Yan, puro hen. Dito mayroon tayong 1 pair. Yan, may 1 pair pa tayo dito. Dilaw to pareho eh. Ito, na-breed ko na to. Ayan, isang piraso nga lang yung inanak. Ayan. Pied. Ayan. Saka ano to? Paborito ni parang Denmark Spangle. Dito naman ay may itlog. Haha. Yan. Pied din to. Pied dito pareho. Dito meron din tayo another pied din. Kasi naghanap ako ng puro magaganda kulay, yung matitingkad. Pied itong mga ito. Ayan, may itlog na rin siya. Ang galing. Spangle pied. Ayan. So meron tayo in total 3 pairs ng parakit. Tapos 3 extra dun sa taas. Dito meron tayong pair ng opaline na green. Ito kasama to ng mga nagbalik pag-iibon ako eh. Pair ng opaline green. Tapos recently lang ito, meron tayong bagong acquisition. Ito, 10 parakit naman. Mark Raymond Santos. Yan si paring Mark. Mga batang Malabon. Yan, galing sa kanya yan. Mga bata pa to, kaya pagugulangin pa natin ng konti. Yan. Tatry ko ulit. Tatry kong kasi na-miss ko mag-alaga ng parakit. Kasi sa totoo lang, throughout sa mga alaga na naalagaan kong ibon, parakit ang masasabi kong favorite ko. Kahit talagang sa African Lovebird ako dati, talagang nagtagal nung hindi naman, siguro matagal ako sa parakit nung nag-start kami nila Denmark. From 2018 or from 2019 to 2022, 23, ganun. Kahit mas matagal ako sa African Lovebird, mas masasabi ko na parang mas na-enjoy ko yung sa parakit. Kasi mas gusto ko yung character nila. Mas gusto ko sila alagaan. Yung kulay, mas diverse, mas low maintenance, no? Hindi kagaya sa African Lovebird. Tapos yung ingay, hindi sila lang ganun kaingay kagaya ng African Lovebird na parang basang preno. Para bang lagi may nagbabasketball sa sa kapitbahay niyo, parang nagbabasketball sa wooden floor, ganun, di ba? Laging squeaking yung tunog. So ito mga kahabib, inayos ko yung mga cages ko. Ayan siya. So ni-repair ko sila ng konti. Ayan, no? Kinulayang ko, nilinis ko. Malinis na yan. Parang bago na uli. Tapos kinulayang ko. Ayan. So ang pangkulay niyan, enamel lang na aluminum silver. Aluminum or silver, yun lang. Ayan. So medyo hindi pa tayo tapos kasi sinisingit-singit ko lang ito. Yung mga bago na uli, di ba? Ito, mga brand new to. Hindi ko pa nagagamit at all. Ayan. So, ito yung mga nest box natin ng pang finches, no? Inalis na natin. So ito, wala nang laman. Paala ko sana, ang plano kong mangyari, pagugulahin ko lang ng konti ito, tapos ikakasa na natin sila dito. 1 pair per cage. 1, 2, 3, 4. Tapos dito 5. Tapos dalawa rito kasi double cage. 6, 7, 8, 9, 10. So yun ang plano natin mga kabi. So unti-unti lang, no? Try lang ulit natin magpanumbalik yung enjoyment or yung pagmamahal natin sa craft o dito sa hobby na to. Dami rin ako nakikita mga bagong nag-iibon. Alam mo yun, yung nag-uumpisa ka pa lang ng at all, yung aalamin mo pa lang kung ano yung paano mag-gender, paano mag-pair, yung joy of first time mo makita nag-breed yung alaga mo, yun yung nakakamiss. So, nung meron akong ginoinan na group sa Facebook, nakakatuwa makita yung mga nag-share. Nakakatuwa na parang nananariwa sa'yo yung experience mo nung ikaw yung newbie, no? So mga kabi, yung tatay ko nga pala, since retired na siya,
Nag-isip siya ng hobby nung nakaraan. Kung may maalala nyo sa mga kwento ko, yung tatay ko, siya yung inspiration ko ba't ako mahilig sa ibon. Kasi nagkakalapati siya dati nung binata siya. Nung bata ako, nagkakalapati rin siya. Kaya nagkalapati rin ako nung bata ako. Pero sobrang ano lang yun, sobrang saglit lang. From grade 4 to grade 6 lang ako noon. So 3 years lang ako nagaga ng kalapati noon. So hindi ko na maalala yung feeling. Well, yung tatay ko, anyways, back to the story. Nagpatulong siya sa akin mag-acquire ng mga kalapati. Kasi gusto daw niya yung tamang paronda nga lang, yung wala siyang paki sa bloodline, kung yung mga winning or finishing bloodline, ganyan, wala siyang paki doon. Gusto lang niya ng team paronda lang talaga. Gusto lang niya mag-alaga, pag umaga, paparonda, ganyan yan. Kaso ang tatay ko, nung naka-acquire na kami, nung may na-breed na siya na isang pero, biglang tinamlay siya ng kalapate. Bigla siyang ayaw na niya ituloy. So ngayon may inaalagaan ako mga kalapate dito. No, kasi naawa naman akong ang hirap naman ibenta kasi ewan ko ba't ang hirap ibenta ng mga kalapate. So ito, yung mga kalapate tatay ko, pakita ko na rin. Ito yung mga nahiligan niya, yung mga Homer, yung mga ganda aesthetically. Alam ko yung mga gantong itsura, hindi to pang karera na kagaya ng mga nakikita natin na hinahagis sa provincial. Ito pang lang talaga siya. Eye candy lang talaga. Ayan. Yung mga kalapate ng tatay ko. Ayan. Ito, anak to nito eh. So ito yung na-breed niya. Tapos ito, may mga iba pa rito. Gaganda siyang tignan eh. Lalo kung wala ka naman paki sa kare-karera, gusto mo lang magparonda, alaga lang, breed. Talagang lang, leisure lang. Yan, ito. Yan. May ito malaki ilong. Ito. Homer talaga. Ayan, meron pa dalawa rito, mga brown. Ayan. So at the moment, inaalagaan ko lang sila, pero wala naman akong plano sa kanila. Pag may mga nagpo-post doon sa group, binebenta ko. Binibenta ko ng presyong bagsak kumpara doon sa kumagana namin sila nabili. So yun nga. So nagkaroon ako ng panibagong alaga. So dalawang section to yung kubo na to. Dati yung isang lang to eh. Ayan. Dati isang side lang to, ito lang eh. Dati ito lang. Ngayon ginawa yung tatay ko, nagkalapatan nilagay dito. Tapos tinamad, nag-quit. Ayan. So ako, tinatry kong i-revive pag-aalaga ng ibon. So sa mga subscribers natin dyan na mga naka-subscribe pa rin, maraming salamat. Sa mga nag-unsubscribe, naiintindihan ko po, pasensya na po at wala po akong maipakita sa inyong vlog kasi wala naman kasi talaga akong maiproduce ng quality content na masasabi ko na may entertain kayo. Kaya pagpasensyahan nyo na po. This time I'm gonna do my best, no? Unti-unti, siguro babaan na natin expectation natin. Unti-unti kasi wala pa tayong ma-issue show. Kasi ito, puro pagulangin pa eh. Mga parakit. 5 ito, ay 10 ito. So 5 pares. Dito meron tayong 3 matured na hen. Anuhin natin to. Tatry natin hanapan ng matured na rin na barako. So yun nga mga kahabi. Kasi kaya wala rin akong content, yun nga, gawa ng mga kadahilanan na yun. Saka bukod doon, syempre, ako yung sa aming mag-asawa, ako yung nakatoka sa anak namin, no? Ako yung nakatoka sa kanya sa umaga, pagpapaligo, pag-aayos, pagre-ready sa kanya sa school, paghatid sa school, sundo. Kasi, yun yung time, namin eh, yun yung teamwork namin. Ako yung ako yung mas capable kasi siya, late na siya natatapos sa work. No, nakakaawa naman pag sa kanya pa natin iaasa yung late na nga siya natutulog, maaga pagigising. So, working kasi kami both.
no? So ako na yung ako na yung nag-aasikaso sa anak ko, which is yun nga, task, no? Mga responsibilities natin, unahin natin yon kaysa din sa mga pag-vlog. Though kung sana lang, no? Kung lang di ba? May papangako ng YouTube, no, or ni vlogging na magiging siyang full-time career, no? Okay sana. Bakit hindi? Gusto ko yon. Yun nga lang. We live in the real world, mga kahabi, na hindi laging ganun ang istorya, no? So kailangan kong yung hobby ko or dream ko din na ito, pag-vlog, pag-iibon, kailangan ko siyang i-priority na mas less dun sa mga current priorities natin na nakatataas. Ito nga pala yung pinang-service ko, mga kahabi, dun sa anak ko. Pag hinahatid tsaka sinusundo ko sa school, lalo kapag di naman maulan. Pero recently nag-uulan kaya hindi ko siya masyadong nagagamit. Ayun, naalikabok na. Yan, Japan bike. So Japan life tayo. Abo ko dyan, mga kahabi, yung mga nung nawala ako sa pag-vlog, nag-focus ako sa health ko. Though hindi naman ako pumayat ng mapayat na payat, pero masasabi ko na mas better health na ako ngayon. Kasi nung pag-start nung year, nagpa-check up kasi ako lagi yung full battery check up. So nagpa-check up ako, sabi doon, fatty liver, yun nga. Karaniwang sakit natin mga Pilipino, no? So nag-focus ako sa ng health ko, kasi napapansin ko rin, napababayaan ko ng sarili ko physically. So sabi ko, kailangan ko magbalik sa dati. Kailangan ibalik ko yung sigla ko. Tapos yun nga, nag-invest ako sa mga gym equipment. Nag-gym ako rin sa home gym lang. Nag-gym ako rito everyday. So papakita ko sa inyo. Ayan, so ito, mga kahabi, maliit lang yung space ko dito sa bodega ko. Ayan, meron tayong spin bike. Ito yung bench, multi-purpose bench. Ito yung cage natin. Ayan, may pull up, lateral pull down. Ayan, mga natin. Ayan, ito yung mga bars, curl bar. Ito yung mga accessory natin dun sa ating lat pull. Ayan, so nag-invest ako dito, mga kahabi. Ayan, for health. Yan, so yan yung inasikaso ko. Yan yung ginagawa ko nung time na hindi ako nagba-vlog. Gaano ko, nagpi-fitness ako. So yun yung reason, mga kahabi. So anyways, yun lang, mga kahabi. I'm back to vlogging. Sana maging frequent, at least thrice a week, no? Siguro hindi natataas sa thrice a week, no? Ang agenda natin or ang mission natin this time is bala ko mag-breed ng parakit uli, no? Tapos this time puro normal head lang, yung mga mumurahin lang. Naisip ko rin na hindi siya magiging ganun ka-challenging, lalo na sa pag-dispose, no? Para kasi ang dami ko nakikitang mga naghahanap ng parakit, naghahanap ng yung mga pang pet shop, ang daming naghahanap ng supplier. So bala ko hitting 2 birds at 1 stone or 3 birds at 1 stone. 1, magiging content ko siya na may enjoy ko rin yung hobby ko. Number 2, number 3, magiging ko siya, source of income. Di naman income as pandagdag, parang pang maintain lang, no? Umiikot lang. So magiging siya, self-sustaining hobby or venture. So yun lang. So I guess, mga kabi, lang muna. Shoutout sa inyong lahat po, sa inyong lahat na mga sumuporta at sumusuporta sa akin. Maraming salamat. Kita tayo sa next vlog. Kaya lagi ko sinasabi, mga kahabi, ingat lagi. God bless and happy bird keeping.